Panibagong pasabog ni Lacson, masasagasaan na ba si Martin Romualdez at ang palasyo? Yung mga pag-uusapan ho natin ngayon at ito yung mapatungkol sa mga salin ng tama ba yung bigkas ko, salin? So ng mga senador at ito nga lumabas nga na pinakamayamang senador sa kasaysayan, ay hindi pala. Pinakamayaman na senador ngayon ay si Mark Villar. At ang patuloy na pangbabatikos kay Senator Chis Escudero at sa ibang mga senador na patuloy na dinadivert sa kanilang mga issue para matabunan ang totoong issue kay Martin Romualdez Saldico at kay Marcos Jr. Ay nako, nakaka-imbiyer na. Hanggang ngayon, hindi pa sila nagsasawa. At patuloy pa rin sila na paninira at pangdadivert ng issue para hindi mapunta kay Martin Romualdez ang tunay na issue. Ginagamit ho nila yung mga senador natin para malihis ang atensyon ng taong bayan sa nakawan na ginawa ng mga congressman na itinuro ng mga kontraktor. At ayan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Sa totoo lang, meron na ako dito agad na picture. At isa na dito si Senator Chis Escudero. Daliri ni Hart, mayaman pa kay Chis Escudero. Nilabas ng salin ni Senator Chis Escudero para sa taong 2024, lumabas na mayroon lamang umanong siyang kabuoang network na 18 million. Inulat kamakailan na nagkakahalaga umano ng halos 60 million ang singsing ni Hart Evangelista. Putang ina, anong pakialam nyo dun? Anong pakialam nyo dun sa singsing ni Hart Evangelista? Yun yung pinakatanong eh. Gusto nyong palabasin sa amin na yung ginastos sa 60 million na sa singsing ni Hart Evangelista ay galing sa pangungurap? Una-una, paano kami maniniwala? Simulat sa pool, Hart Evangelista yan at mayaman yan eh. Mayaman na yan. Diba dati, sabi ko nga dun sa Facebook page ko, noon pa man, mayaman na ang pamilyang Evangelista. Kaya nga ayaw nila kay Senator Chis Escudero ng magulang ni Hart Evangelista. Noon yun hindi natin inuungkat, inaano lang ho natin. Eto, hindi dapat to pinapakailaman dahil unang-una, simulat sa pool, mayaman ng isang Hart Evangelista bago sila magkakilala ni Senator Chis Escudero. Sabihin na natin, sige, bakit? Si Hart Evangelista ba ang tawag dito? Ang nagbayad? Maaari, pwede. Pwedeng ganun. Diba? Alangan pa bang itanong pa natin kay Senator Chis Escudero yun? Kasi katulad niyan, yung banat ni Vice Ganda, kay Hart Evangelista na siya daw tumulong dun sa mga kababayan. Alam nyo, hindi lahat ng tao kailangan na-expose yung tulong nila. Halimbawa na lang Pastor Apollo Kibuloy, noon hindi natin nakikita ang mga tulong niya kasi parang ang tingin natin sa kanya, ganyan, wala lang. At hindi talaga niya gusto yun, ayaw niya talaga rin yun. Kung tutulong man siya, hayaan na yung taong bayan na magbulgar nun. At ngayon, nakikita na ho natin na noon pa man at may mga ebidensya na talagang noon pa man ay tumutulong ang KOJC at si Pastor. So, ganun din naman dito eh. Malay natin na tumutulong si Hart Evangelista sa mga kababayan niya ng pasikreto. Ang hirap kasi sa iba porket tutulong sila, manunumbat pa. Pangalawa, expose pa nila sa social media. Diba, poverty porn yun. Kaya nga ako tumigil ako sa pagcha-charity ko eh. Sa totoo lang. Tumigil ako kasi sabi ko, yung ginagawa ko talagang malapit eh. Pero ang pinagkaiba ko sa ibang mga charity vlogger, lahat ng sahod ko sa YouTube, binibigay ko. Hindi yung katulad ng
ng iba, sorry sa mga masasagasaan, hindi katulad ng iba na magba-vlog, magmi-million views, magkano lang ibibigay? 10,000, kumikita ng 100K plus doon sa video. Tapos ang ibibigay lang dun sa taong tinutulungan 20,000, 50,000, 'di ba? So yun talaga ang masakit dun. So ngayon, yung about dito sa singsing ni Heart Evangelista, hindi dapat to questionin eh. Depende na lang kung merong isang babae diyan na tsurarat at masagwa yung muka at inggit na inggit kay Heart Evangelista dahil mas afford ni Heart Evangelista na bumili ng mga mamahaling bag kaysa sa kanya. Pwedeng ganun. At pwedeng i-expose. Una-una, model po ito si Heart Evangelista sa ibang bansa. At dati pang artista. Diba? So, hindi na nga natin yan masyadong napapanood dito sa Pilipinas, sa mga drama, sa mga movie. Kasi nga, mas priority niya yung pagiging model sa ibang bansa. At yung mga Hermes na sinusumbat ng iba dyan, lalo na ni Caballo, galing lang naman yun sa ini-endorso din ni Heart Evangelista. Doon sa trabaho niya, halimbawa, model siya ng Hermes, model siya ng Dior, natural na bibigyan siya nun. Natural na meron siyang ganun. Minomodel niya nga eh. So masyado ng yung mga hindi dapat i-connect, yun yung kino-connect. Pero yung dapat i-connect, hindi nila kino-connect sa issue ng flood control issue. Sino ba yung tinuturo na malaking nanakaw sa malaking nakawan sa gobyerno? Di ba si Romualdez? Ay kung gawin natin na silipin din nating lifestyle ng mga anak ni Martin Romualdez at asawa niyan, di sana mas maganda pa. Anak ng teteng ang sinisilip nyo sa mga senador. Tapos gusto nyong palabasin mas yung mga congressman, mga matitinong tao. Ito real talk, lahat naman kayo na nandiyan sa gobyerno, mga kawatang kayo, mga putang ina nyo. Wala namang sa inyo. Yun nga lang, ang pinagkaiba, may mga kandidato, may mga politiko na talagang ginagamit nila yung pera. Una-una, halimbawa, may katulad nung ini-issue kay Senator Chis Escudero na 30 million na donation sa halalan. So, galing naman sa pera nung kontraktor yun. Hindi naman galing dun, sariling pera ng kontraktor yun. So, anong masama dun? Buti sana kung inamin, di ba? Na, hindi, galing yan sa pera ng gobyerno. Yun, talagang magagalit tayo doon. Pero sinabi ng kontraktor na sarili kong pera yung binigay ko doon. So walang problema ho doon eh. Ang problema ngayon is pilit nilang idinadivert yung issue sa mga senador, lalo na dito kay Senator Chis Escudero at dinadamay pa nga si Heart Evangelista. Yung mga tangang vlogger naman hindi alam kung ano talagang buhay at kung ano ang yaman ng mga ebangelista. Putang ina, mayayaman yan, mga loko-loko kayo. At totoo yun, totoo to. No, daliri ni Heart mayaman pa kay Chis, totoo yun. Mayaman talaga. Simulat sa pool, sobrang yaman ng mga ebangelista. No? Baka may sabi, mayaman na pala sila, ba't sila nag-artista? Ang Marcos, mayaman na pala, bakit pa nangungura pa, ber? Ganyan na, napakadali lang. Ito kasi diversional tactic to eh. Alam mo yung pilit na kinokonek yung, di ba, yung bag, yung sing-sing. Pero yung issue kay Romualdez, silipin natin yung kagamitan. Yung mga anak ni Romualdez, yung asawa, baka diamak na mas mayayaman. Baka diamak na mas mamahaling gamit ang meron mga yun. Ba't hindi ginagawa yan ng mga media? Bakit kaya? Yun yung tanong niya, bakit kaya? Iisipin na ba natin na kontrolado ni Martin Romualdez ang mainstream media? Ang tawag dito, ang mga media. Diba? Hindi kaya ganun? Alay natin. Katulad din ito. Isa pa yan. Diba? Ito pa, isa pa to. Arjo Atayde.
Pilit din ni kinokonek yung singsing din ni Maine Mendoza. Pilit din kinukonek na magarang pamumuhay ni Maine Mendoza. Uulitin ko. Maine Mendoza, bago pa makilala yan sa Aldab at sa Itbulaga, mayaman na yan. Mapera na yan sila. At lalong nagkapera si Maine Mendoza nung sumikat. At ang kinaganda nga dito kay Maine Mendoza is talagang pinarioritize niya yung pagiging businesswoman. Kasamot-saring endorsement, samot-saring negosyo kung saan-saan. Ngayon, yung about naman dito sa Ghost Project, eto na. Ayan na yung katotohanan, no? No Ghost Project in QC, First District. Ayan nyo, ako gagawa ko ng mga content na pupunta-punta ako sa mga, halimbawa, pupunta ako doon sa distrito ni Arjo Atayde. O, titignan natin, video natin kung totoo o hindi. Din tingnan nyo at ang hinahunting talaga ngayon, ang target ng mga ulupong na para malhisang isyo, kasi syempre Arjo Atayde, artista. Heart Evangelista, artista. Sikat na mga personalidad. Maine Mendoza, artista, sikat na personalidad. Yung mga yung mga followers niyan, yung community ng bawat isa na yan, Heart Evangelista, Arjo Atayde at Maine Mendoza. Kay Maine Mendoza pa lang sobrang dami na ng fan page niyan eh. So yun ang ginagawa ng mga gagong ito na pangda-divert kasi alam nila natututukan ng tao. Alam nila na mapapansin ng tao to, sikat to eh. O bakit hindi napapansin yung asawa ni Martin Romualdez? Kasi hindi naman sikat. Pangalawa, hindi rin inilalabas sa mga media. Kung sisilipin yun, mamaya pag ako sumilip dun, papatay pa ako ng mga yan. Hirap na. Pero next time gagawin natin. Tsaka ito, sinabi na rin naman ng DPWH na wala talagang ghost project dito sa Quezon City, First District, 'di ba? So sa halip pa nga, may isa akong video diyan, panoorin nyo. Andiyan yung katibayan at ebidensya ni Arjo Atayde na wala talagang nangyaring ghost project. Andun yung mga project na yun. Kasi baka sabihin nyo, AJ, bakit mo sinang-ayunan si Diskaya kay Martin Romualdez nung siniwalat nila na kasabwat nila ang pinaka-mastermind ay si Martin Romualdez. Una, nung bandang yon, yung unang pagkasabi ni Diskaya, binanatan ko to si Arjo Atayde, pero mali yun. So ngayon, nag-research ako, tinignan ko, wala nga talaga. Hindi nga talaga sa si Arjo Atayde. Hindi kasama to doon sa Kaya nga itong si Diskaya, di mo, pagdating ng Congress, biglang nag-iba yung ihip ng hangin. So doon tayo minsan kasi hindi pwede nating paniwalaan ng isang salita, pero kailangan din natin mag-research, kailangan din natin pag-aralan. Kasi nadala na ho kami dyan sa mga ganyan. Katulad lang ho nung panahon na kami ay kinakalaban namin ang etong si Pastor Apollo Kibuloy. Doon kami talaga natuto ng mga banateros eh. Noong panahon na etong si Pastor na binabanatan namin, hindi kami nagre-research noon. Kung ano yung mga naririnig namin, yun yung pinapaniwalaan namin. Kung ano yung mga nakikita namin, yun ang pinapaniwalaan namin nun, lalo na sa social media at sa ibang media. Nayayabangan kami kay Pastor, keso gito, keso ganyan, kung ano-ano pinagsasabi namin. Pero nung bandang huli na pinag-aralan namin, nakita namin at natuklasan namin kung ano yung totoong kwento, doon talaga kami natuto. At nalaman namin kung ano yung kabaliktaran na pagkakilala namin noon kay Pastor at sa ngayon. 'Di ba? Tignan nyo. Anong ginagawa ng KOJC na SMNI? Kahit na ginipit sila, kahit na nakapress yung account nila, tuloy pa rin sa pagtulong. Walang problema. Kawang gawa. Yung mga ibinabato sa kanilang, ibinabato kay Pastor na issue,
'Di ba? May isang patotoo na bumaliktad na isang witness na binabayaran lang siya kaya niya dinidikdik etong si Pastor Apollo Kibuloy. Yun na, isa ng ebidensya, isa ng patunay yun. 'Di ba? Nawala na nga rin yun eh. Hindi na nababalita ngayon eh. Bakit kaya, no? Bakit kaya? So marami pa tayong ano rito. Ito yung isang fake news. Lalong itong Yudi Punggol na to. Yan na nagpakalat ng fake news na iniimbitahan daw si Senator Bongo ng ICI. Kaagad naman siya sinagot ng ICI na no plans yet, but we will let you know once the commission to invite Senator Bongo. So barado agad si Taong Regla. Taong Regla yan eh. Modest yung kanyang outfit sa darating na horror na piyesta ng mga patay. So palpal agad ang gagawin. Ito yung iniiwasan na namin na mangyari ngayon. Yan po yung iniiwasan na namin na mangyari ngayon, na magpapaniwala sa mga sabi-sabi. Kung hindi kami hindi nabuksan yung kaisipan namin, hindi pinaniwalaan namin to na piniwalaan tong putang inang to. 'Di ba? Ngayon, alam na namin yung mga dapat naming gawin, na mag-research muna bago magsalita. Kaya ito, hindi na kami nape-fake news sa mga ganitong tao. Katinang lalamunan ko. Pag mga virus talaga yung pinag-uusapan, talagang nangangati yung balalamunan ko eh. Mukha pa lang virus na. Tsaka natin pag-usapan yan. Ito pang isang epal. Sabi dito, unahin ni Ombudsman Remulla ilabas yung salin ng dating ombudsman. Ang sagot sa kanya, kung sinabi niya lang dapat ilabas ang salin ko, ayos lang. Ang problema, lumagpas pa siya at sinabi niyang para magkaalaman. So ibig sabihin talagang may tinutumbok. Kung sa tingin niya may anomalya akong ginawa, di kasuhan niya ako, putang ina. Ano ka ngayon? Totoo. Kaya nga ito yung katulad yan kay Pangulong Duterte. Ilang beses lang hinahamon ni Pangulong Duterte na, huy, kasuhan niyo ako. Ba't tayo niyo ako kasuhan, mga Yudi Punggol? Ba't tayo niyo ako kasuhan? Nagpakasuhan niyo ako. Yun pala, may planong ikidnapin si Pangulong Duterte at dalhin sa ICC. Sa madaling salita, babaliwalain yung batas ng Pilipinas at hindi papansinin. Kasi ang dapat mangyari nun, maglilitis muna sa bansa natin, kakasuhan dito si Pangulong Duterte, at kapag hindi na kaya ng korte, tsaka dadalhin doon. At ang isa pa dito, wala ng jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas. At sinabi din ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya daw papapasukin ng ICC. At isa na rin dyan si Remulla na ombudsman na ngayon. Pero ano nangyari? Fake news pala yun. Isang kasinungalingan lang pala yung palabas nilang yun. Ano nangyari? Kinidnap nila si Pangulong Duterte, di ba? Walang kaso dito sa Pilipinas. Kaya nga ito si Kiko, buti nga sa iya na supalpal ka. Antayin namin nakasuhan mo si former ombudsman Samuel Martires. Para maniwala kami sa iyo. Dito na tayo sa pasabog. Bagong pasabog ni Senator Ping Lacson. Di pa man nakakabalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, may baon na agad na panibagong pasabog si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Alamin yan sa agenda report ni Hannah T.
Ibinuko ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang panibagong anomalya sa DPWH. Yan ang mga umano'y handwritten memo mula sa tila outsiders na direkta raw inaabot sa dati nitong kalihim. Sa isang interview, tinukoy ni Lacson na mala-post-it daw ang mga ini-endorsong project kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Pero galing ito sa non-organic na mga tauhan ng ahensya. Wala raw official channel ang DPWH para rito, kaya itinuring ni Lacson na tila sumosolo raw at may sariling diskarte si Bunoan. Sinusubukan naming makakuha ng pahayag mula sa dating kalihim, pero wala pa itong sagot sa amin. Matatanda ang inilantad sa Blue Ribbon hearing ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez na substandard ang lahat ng kanilang proyekto sa Bulacan mula 2019. Pero hindi raw ito alam ni Bunoan kahit siya pa ang kalihim noon. To say na hindi niya namomonitor, dalawa lang implication. It's either kasabot ka or incompetent ka. Bumaba sa pwesto si Bunoan sa gitna ng flood control scandal na kalaunay pinalitan ni Secretary Vince Dizon. Una na ring ibinunyag ni Lacson ang umano'y leadership fund ng DPWH. Sistema ito kung saan nako-consolidate ang mga proposal ng mga mambabatas sa National Expenditure Program na nagbubukas ng puwang para sa budget manipulation kahit hindi pa ito approved. Ni-name drop din ni Lacson ang anak ni Bunoan dati na treasurer ng MBB Global Properties. Tied ang kumpanya sa Global Crete Builders na nakakuha ng higit 2 billion worth of DPWH contracts mula 2018 hanggang 2024. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bunoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bunoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Crete. Itinanggi ni Bunoan ang involvement ng anak niya rito. Higit kumulang 50 billion mula sa unprogrammed funds ng 2024 budget ang inilagay ng DPWH sa infra projects. 30 billion dito ay napunta sa flood control projects. Ang unprogrammed appropriations ay sinabog sa mga distrito para sa flood control, kung saan umano'y mga suki na kontratista at mambabatas ang nakikinabang. Suportado ngayon ni Lacson ang reforms na isinusulong ni na Secretary Dizon at Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na ngayon gusto nang gawing as specific as possible ang line items sa budget. Sa susunod na hearing sa November 14, inaasahang may lalabas na panibagong testigo at malalaking pangalan ayon kay Lacson. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Hoy, palakpakan natin dito si Lacson, ha? Ayos to, ha? Goods to, goods. Para sa akin, goods to. Ang ano lang dito, ang sana ituloy-tuloy ito ni Lacson. Yung ganitong pamamaraan niya ng pag-iimbestiga. Sa totoo lang, excuse me, napadigay pa. Sa totoo lang, matagal na rin natin inaantay na bakit parang absuelto si Bunuan? Ba't parang hindi napag-uusapan si Bunuan? Siya yung DPWH. Kaya nga sinasabi namin palagi, ang issue ng flood control ay katawan ng ahas. Magsisimula yan sa ulo, gitna hanggang buntot. Kontraktor, buntot lang yan eh. Ang gitna niyan, DPWH. Ang ulo niyan, Malacanang at Congress. Pero, ang nangyayari, nakapokus lang ang atensyon, nakapokus lang ang administrasyon. Nagyabang pa sila na lahat daw papanagutin, pero nakapokus lang sila sa buntot ng issue. Diba? So maganda to, kaabang-abang din to at maganda tong ni Senator Ping Lacson na bubusisiin niya tong imbestigahan niya to si Bunuan. Kaya nga nasa baba yan, pag tama palakpakan, pag mali banatan. So binabanatan natin si Senator Ping Lacson pag alam nating mali, pag alam naman nating tama, edi palakpakan natin. Goods to, walang problema dito, no? Samantalang ito, pag-usapan naman natin to, Mark Villar, nananatiling pinakamayaman na senador. Sige, ano to, game. Sa nagpapatuloy na serye ng labasan ng yaman, 19 na sa 24 na senador ang nagsapubliko ng kanilang mga salin. Sa pinakahuling datos, si Chis Escudero ang maituturing na pure senator, habang si Mark Villar naman ang pinakamayaman. Alamin ang kani-kanilang net worth sa agenda report ni Hannah T. Tila si dating Senate President Chis Escudero ang pinakamahirap na sitting senator. Siya kasi ang may pinakamababang dineklarang net worth sa SALN na nasa 18.8 million sa taong 2024.
Mas mababa ito ng bahagya sa diniklarang net worth ni Senator Risa Ontiveros na 18.99 million. Kung ikukumpara sa 2018 SALN, mula 10.58 million, umakyat ng 8 milyon ang net worth ni Escudero. Wala siyang liabilities sa kanyang recent SALN kumpara sa 5 milyong naitala noong 2018. 5 ang real properties ni Escudero at lahat ito'y ipinasa lahat umano sa kanya noong 2013. Pagdating sa kanyang 18.8 million worth of personal properties, meron siyang 1978 at 1987 Mercedes-Benz cars, isang 1969 BMW at 1995 Range Rover Classic. 3 ang kamag-anak ni Escudero sa gobyerno. Yan sina Sorsogon 1st District Representative Marie Bernadette Escudero, Kasiguran Councilor Ramon Escudero, at Sorsogon City Vice Governor Cunimar Antonio Escudero II. Alam nyo, wala namang masama dito eh. Sa totoo lang. Sana hindi mag-focus. Kasi ang nangyayari kasi dito, nakapokus lang sila dito sa mga senador. Pero bakit hindi natin nakikita yung sali ng mga congressman? Doon nga nanggaling yung sila nga yung naging protector ng mga kontraktor. Tapos ang nangyayari, nakapokus lang tayo sa senador, samantalang ang tinuturo ng mga kontraktor ay yung mga congressman. Diba hanggang ngayon, nag-aantay tayo ng salin ni Martin Romualdez. Nag-aantay tayo ng salin ni Saldico, ng ibang mga congressman. Anak ng teteng, pagdating dito, nga. Dito lang nakapokus kay Senador Chis Escudero, kaya talagang lumalabas talaga dito na diversional tactic para hindi mapunta sa Congress at kay Martin Romualdez yung issue ng flood control. Tumaas din ang net worth ni Senator Joel Villanueva pa 49.5 million sa taong 2024, ang pinakamataas niya mula 2018. 26.9 million lang ang naitala niya noon at noticeable ang pag-akyat ng kanyang net worth mula 2019 at 2020. Sa recent SALN ni Villanueva, lagpas 15 ang real properties nito na majority ay purchased. Halos 46.3 million yan in total. Meron naman siyang lagpas 26 million na personal properties, kasama ang higit 6.6 million sa investments at 10.2 million in cash. Meron naman siyang 23 million peso worth of liabilities, ang pinakamababang naitala niya mula 2018 na nooy nasa 27.5 million. Kapwa dawit sina Villanueva at Escudero sa flood control corruption scandal. Bilyonaryo couple naman sina Senador Raffy at Representative Jocelyn Tulfo. So far, si Senator Raffy ang may pinakamataas na declared net worth sa lahat ng mga senador na naglabas ng kanilang SALN. As of December 2024, hindi bababa sa 15 sasakyan ang pagmamay-ari ni Tulfo. Nandyan ang 2 Cadillac Escalade na parehong bulletproof na nasa 14 million pesos each. Mercedes-Benz AMG, Lexus, Toyota Sequoia at ilang Toyota Hilux, Fortuner at Innova units. Nasa 6 ang agricultural lots ng Tulfo couple at may residential lots silang nasa 164 million. Wala silang liabilities. Dinisclose din nila ang business interests sa RW Productions Incorporated, Raffy Tulfo in Action Foundation at Idol Network Philippines kung saan sila ay stockholders at directors. Ang kapatid niyang si Senator Erwin Tulfo, nasa 497 million ang total net worth as of June 2025. Kumpara kay Senator Partida nag-election pa. Raffy, may liabilities si Senator Erwin na nasa halos 160 million. Kabilang dito ang personal loans at insurance. Lagpas 10 ang residential properties ni Senator Erwin at in total, nasa higit 210 million pesos ang mga ito. Hindi naman pinangalanan ni Senator Erwin ang kanyang 11 vehicles, pero nasa 75.1 million ang total price nila. Meron din siyang 4 na firearms na nasa 280,000 pesos in total. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo. So yan tignan nyo ito yung sinasabi ko na talagang inililis yung issue na talagang nagpo-focus sila sa mga senador. Kasi nga ito yan Bakit Jay? Bakit sa tingin mo pinagpo-focusan ng mga senador? Bakit hindi ang mga congressman? Ito yan Unang-una, katulad yan, darating ang 2026, February 2026, na pwede nang maipile ulit yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, di ba? So dito, kailangan nilang pabahuin
or sirain ang pangalan ng mga senador, bukod kay Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino, talagang wala akong tiwala dyan. At kung meron pang isa ba dyan, may mga ilan pa dyan na mga basura, ha? Kasi nga, gusto nilang siraan ng mga senador. Pipitik-pitikin nila para mapasunod nila. So para matapos ang pangbabato sa kanila ng issue, lalong-lalo na ng media, kailangan nila sumunod sa kagustuhan ni Martin Romualdez or ng Administrasyong Marcos. Na isa sila sa mga mag-impeach. Kasi kahit anong impeach ng Congress, pagdating sa Senado at ayaw at nakita ng mga senador na wala talagang valid reason na i-impeach si Vice President Sara Duterte, nakikita nilang malinis at wala namang nilabag talagang konstitusyon si Vice President Sara Duterte or batas, hindi talaga nila i-impeach yan. Kagaya nung nangyari kay Corona, di ba? Kay, kung di ako nagkakamali, Renato Corona ba yan? Kung di ako nagkakamali sa pangalan niya. Tignan mo yun, na-impeach yun. At after 10 years, lumabas na inosente si Corona. So gusto niyo ulit mangyari yun. Kaya ngayon, itong mga senador, na iniingatan nila. Katulad na lang ni Senator Chis Escudero, iniingatan ni Chis Escudero na mangyari noon yung pagkakamali na yun. Depende na lang kung papaboran ng Senate President ngayon kasi naaamoy natin itong Senate President ngayon na si Tito Soto na pwedeng maging tuta or baka tuta na talaga ni Martin Romualdez. 'Di ba? So ganun yan eh. Pinipitik-pitik nila yung mga senador para alam niyo yung puro panakot na, oy, sige, pag hindi ka sumang-ayon sa kagustuhan namin, tuloy-tuloy ang kasiraan na mangyayari sa iyo. 'Di ba? So ngayon nakapokus sila. Tapos pagdating sa mga congressman, malilinis ang congressman. Ang masama dito, halos mga congressman ang pinukol ng mga kontraktor at iilan lang sa senador. So tutusin nga yung iba nga dito sa mga senador katulad ng nila Senator Bongo, Villanueva, Chis Escudero, Mark Villar, talagang halos sa talagang alam mo yun na napipitik lang. Dahil gusto nga nilang pasunurin sa darating na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito na lang, ito yung pinaka rito, halimbawa. Excuse me. Kung pumayag or kung hindi ba na-archive ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, sa tingin nyo may mga ganitong issue na lalabas kay Senator Chis Escudero? Wala. Hindi nila gagawan ng issue yan. Sa tutusin, hindi big deal yung donation na galing sa kontraktor na ibinigay kay Senator Chis Escudero. Hindi big deal yun. Mas dihamak na big deal kung paano nagawa ni Saldico na makakulimbat siya ng halos 35 billion pesos sa kaban ng bayan. Yun talaga, big deal yun. Sobrang laking pera ho nun. At hindi na tayo, kahit piso nga lang ang ninakaw niyan, talagang dapat panagutin yan. Kaya ngayon, ang tinututukan ng media is mga senador. Kasi nga, yung impeachment, ayan yung pinakahuling babagsakan eh. Kapag na-impeach si Sara dyan, si VP Sara, pustahan tayo, mawawala lahat ng issue ng mga senador. Kasi pumayag sa kagustuhan ni Martin Romualdez. Nasa playbook kasi yan ni Marcos eh. Ngayon, hindi matapos-tapos yung playbook na yon ni Marcos Jr. at Martin Romualdez hanggat may mga balakit sa kanila na mga senador. Yun. Yung pag-usapan yan. Oo. Ito. Ang ganda to ha. Ito ba yung kanina? Muhan umano si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Ito na yung kanina pala. Asan na yung mga pag-uusapan natin? Tapos na ba? Tapos na siguro. Oo. So yun mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo
sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Ayaw mag-play Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.